So again, ang context na pag-uusap natin is referring to patriotism. If as a Muslim or as a Christian, where are we loyal at? For being a Filipino or for being affiliated with our religion? So ngayon, ang next kong tanong, halimbawa, merong talata sa Quran at merong batas sa Pilipinas na magkakontra. So ngayon, ibibigay ko muna example sa'yo, tapos magtatanong ako kung saan ka loyal dito sa dalawa. Okay, sige. Una, dito muna tayo sa Quran. Na sinasabi sa Quran sa chapter 4 verse 3. Chapter 4 verse 3 ha. Sundan mo lang ako kung gusto mo sundan yung pagbabasa. Okay, chapter 4 verse 3. Sabi kasi dito, wa in khiftum ala taqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minna nisa'i matna wa tutulata wa ruba'a fa in khiftum walla ta'dilu fawajidatun aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu. And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that pleases you, other woman, 2, 3, or 4. So, mag-marry ka daw, 2, 3, or 4. Ngayon, ang batas sa Pilipinas, iba. Dito na makikita natin sa yung an act revising the penal code and other penal laws. Sa batas na ang pamagat the revised penal code. Dito tayo sa chapter 2, illegal marriages, illegal na pag-aasawa. So nakasaad dyan sa act number 3815 sa revised penal code. Nang sabi sa article 349, bigamy. The penalty of prison mayor shall be imposed upon any person who shall contract a second or subsequent marriage before the former marriage has been legally dissolved or before the absent spouse has been declared presumptively dead by means of a judgment rendered in the proper proceedings. Ano ibig sabihin? Hindi ka pwedeng mag-asawa hanggat buhay pa ang iyong isang asawa sapagkat nakakontrata kayo sa marriage. Ibig sabihin, sa Quran ay iba, you are allowed to have another contract of marriage with another person, whether 2, 3, or 4. Dito naman illegal ito sapagkat isa lang ang contract ng marriage. May penalty daw. Ang tanong ko dito is, saan ka loyal? Sa batas ng Quran na nasa talata dito kanina, saan mong mas loyal ka na aral? Itong Mary 3:2, 2, 3, 4, chapter 4 verse 3, or masusundin mo tong batas ng Pilipinas sa revised penal code na bawal mag-asawa ng 2, 3, and 4 kundi isa lang ang contract ng marriage? Saan ka mas susunod dun sa dalawa? As a Muslim, susundin ko yung batas ng reliyong Islam o yung Surah An-Nisa, Ayah 3, na kung saan ang mga Muslim... So, ang tanong natin is, Okay. saan siya mas loyal na katuro na batas? Itong sa Quran na Mary 2, 3, and 4, chapter 4 verse 3, binasa natin sa Arabic, sa English, o dito sa revised penal code tungkol sa illegal marriages, article 349, tungkol sa bigamy or penalty na pagkakaroon ng another contract ng marriage sa ibang tao na andoon pa yung isa mong asawa. So, tinanong natin si Dawood if saan siya dito loyal. Itong Islamic teachings na batas o yung itong batas ng Pilipinas. Yun ang tanong, malinaw. Ano? Sige. Okay, so sasagutin ko na, Bro James. Sige, Okay. Gaya ng sinabi ko kanina, bro, as a Muslim, susundin ko yung batas ng Islam. Papanig ako doon sa Surah An-Nisa na ang mga Muslim ay pinahintulutan mag-asawa ng
2 hanggang 4. At sinusunod ko rin yung batas ng Pilipinas, na kung saan ang batas ng Pilipinas ay inaalaw yung mga Muslim na mag-aasawa ng more than one. Kaya nga, sa batas ng Pilipinas, exempted kaming mga Muslim sa batas na yan na pag-aasawa ng isa lamang. Exempted kami dyan. Kaya nga, kaming mga Muslim, kahit dito sa Pilipinas, umiiral pa rin yung pag-aasawa sa amin na more than one yan. No, inaalaw yan ng batas ng Pilipinas kasi hindi kami saklaw ng batas ng Pilipinas na mag-aasawa lamang ng isa dahil kami ay mga Muslim. Ganon ni respeto ng batas ng Pilipinas ang batas ng Islam. Hindi nila kini-question yon. Kaya ang sagot ko, bro, dahil ako'y Muslim, mananatili ako kung ano ang nakasulat sa banal na Quran. Pero paglilinaw lang ha, yan ay hindi wajib. Yan po ay pahintulot, optional. Yan. So, yun lang, bro James. So, i-reconfirm ko lang sagot mo ha. So, mas preferred mo ang Surah 4 verse 3, Mary 2, 3, and 4 kaysa dito sa Article 349 ng Revised Penal Code sapagkat exempted kayo sa batas ng Pilipinas. Okay, very clear yun sa amin ha. Hindi namin minimisinterpret yung sagot mo. Bro James, para ba sa'yo ang pag-aasawa ng more than one ay pangangalunya ayon sa batas ng Islam o hindi? Ayon sa batas ng... Reconfirm ko lang ha, kung na tama yung pagkaintindi ko ha. So, ang pag-aasawa ba daw ng... ang pag-aasawa ba daw ng more than one, tama ba? More than one, ay isa ba daw itong pangangalunya sa aral ng Islam? Tama ba? Tama ba? Pa-confirm. Yes, yun yung tanong ko. Okay, para magkalinawan tayo. Yun yung tanong ko, tama. Okay. Tama yung tama. So, ang sagot ko dyan, kung base sa Quran perspective or sa Islamic perspective, hindi daw maituturing na adultery ang pagkakaroon doon ng maraming asawa, which is sa Islam yon, kasi yun ang perspective ni Muhammad. Para sa kanya hindi ito adultery kahit na nagsiselos na yung asawa niyang si Aisha, kahit na naiinis na si Hafsa, hindi pa rin adultery kahit na nagsiselos na, kahit na naiinis na. Na dinala niya si Mary Dakop doon sa kwarto ni Hafsa para i-boom at nagalit pa si Hafsa, nagalit si Aisha, ay hindi pa rin mako-consider na adultery yun kasi yun ang turo ni Muhammad. Which is para sa amin, sa Christianity, para sa amin adultery yun sapagkat si Kristo ang nagsabi na if you look another woman with lust in your heart, you're committing adultery. Hindi ka pa bumumbom, pero tumingin ka lang, nagkakasala ka ng adultery. Ganun ang standard ng holiness ni Kristo kumpara kay Muhammad na hindi ganun ang sensitivity ng kanyang holiness. So, sa inyo, ganun yan. Hindi siya adultery. Sa amin, sa Christianity, ay adultery talaga siya. Immoral talaga siya para sa amin. Ayun. Okay na? Okay. Transition na tayo ng tanong. Doon naman sa kanina, sinang-ayunan mo naman na ayon sa perspective ng religion Islam ay hindi yun adultery. Ngayon, sa paningin mo bro, James, as a Muslim, meron bang kaming nilabag na batas Meron ba sa lang relihiyong Islam kung kami ay mag-aasawa ng more than one o isa lamang? Meron o wala? Kung ang tanong mo is kayo, o are you referring to sa inyo ay hindi kasama si Muhammad? O kasama si Muhammad? O kayo lang? Sa relihiyong Islam, sa relihiyong Islam. Sa relihiyong Islam, kung kayo ba, i-clarify ko muna, yung tinutukoy mong kayo is kayo outside, labas kay Muhammad o kasama si Muhammad? Sa kayo, sa inyo. Kasama siya doon. Specific dito sa Pilipinas bro, sa batas ng mga Muslim dito, mga Muslim Pilipino. Kung meron ba kaming nilabag na batas ng ng batas ng Pilipinas sa aming pag-aasawa
ng more than one. Yes, yes. Sagot ko is, kung batas ng Pilipinas, meron kayong nalalabag. Ang nalalabag ninyo, itong Revised Penal Code, Chapter 2, Illegal Marriages, Article 349, bigamy. Nalalabag ninyo itong bigamy kasi sa inyo, allowed mag-asawa ng marami. Samantalang dito, bawal ito, may penalty ito. Pag pinag-uusapan, batas ng Pilipinas, may nilabag talaga kayo. Kaya hindi nga kayo susunod dyan para wala kayong konsensya di karga di konsensya dyan So ngayon, for the sake na hindi nyo malabag yan, magpo-focus kayo ngayon sa batas ng Quran, doon lang kayo maiikot para wala kayong mamalabag. Pero kasi nalalabag na kasi ninyo yan ipapasakop lang kayo dyan. Ngayon, another thing, kung i-include mo si Muhammad, if we are including Muhammad doon sa kung may nalabag ba kayo, yes, may nalabag si Muhammad, chapter 4, verse 3 ng Quran, mag-asawa lang ng 3, 4, 1, 2, 3, 4, hindi niya sinunod ito kasi nakalagay sa hadith na nag-asawa siya ng 11, plus meron pa siyang kabit na si Meridakop, hindi niya sinunod yung Quran. So, ngayon, magkaroon ng contradiction doon sa sinabi mong lahat ng Muslim susundin, si Muhammad nga hindi sinunod yun More than nga 4 ang wives niya 11 pa nga. May extra may buy one take one pa. Si Meridakop. Slave pa yon. Hindi sinunod ni Muhammad yon, yung batas ng Quran ninyo sa chapter 4 verse 3. Thank you. Ngayon, sabi mo kanina, last na ito Bro James Ngayon, Bro James, no, I hope naman na maging honest ka. Gina. Kung merong kaming nilabag na batas sa Pilipinas, merong bang kaso ang mga Muslim sa tuwing nag-aasawa kayo ng more than one? Meron bang kaming kaso ng adultery sa batas ng Pilipinas? Kasi ayon sa'yo, nilabag namin ang batas ng Pilipinas. Ngayon, kung nilabag namin, mayroon niyang kaso. No? Ngayon, sino ba ang nagkaso sa Muslim para mapatunayan natin na kaming mga Pilipino ay lumabag sa batas ng Pilipinas? Okay, sige. May mga reports, may mga senaryo na may mga nagrereklamo tungkol sa nag-asawa kasi hindi lang daw siyang asawa. So, sakop din sila ng batas ng Pilipinas. May reklamo din, nagkaroon din ng complaint. May mga senaryo na ganun na dahil ang Muslim, wala siya doon sa Mindanao, nasa majority sa Manila or sa sakop ng government power yung kanyang community, is kasama, masasakop siya sa complaint. Kapag may mag-complaint sa kanya na, itong asawa ko, nag-asawa ng isang babae, ayaw ko ng gano'n, nagko-complain ako, I will appeal to the government na may complaint ako, ikakasuhan ko siya, ma-apply sa'yo yung batas ng Pilipinas. Pero kung ikaw ay nasa Mindanao, nasa mga MALF ka, hindi ka nahahabulin ng gobyerno kasi meron kayo sinusunod doon na sarili-sarili lang ninyo, kaya may autonomous region kayo doon. Hindi nakipakikialaman ng government doon kasi una-una wala namang magko-complain sa inyo. Tapos sa mga magko-complain sa inyo, dinadala nyo sa Sharia court. Hindi kayo nag-a-appeal sa local government body sa isang region. So, kaya hindi laging nakakasuhan kayo ng under ng government law. So, most of the time, yung mga nakakasuhan lang na under government law, doon lang sa hindi powerful ang Islam sa community. Sa Mindanao kasi, may autonomous region kasi kayo dyan Kaya yun ang sagot natin. Meron pa rin mga cases na nako-complain ng isang Muslim kasi nagrereklamo yung asawa na hindi talaga niya gusto yung ganun na 2 sila o 3 sila. Ayan. Pwede ba akong conclusion na lang bago para kahit pa paano magkakaroon ako ng paliwanag doon sa mga sagot mo? Pwede ba 'yon? Sige, go ahead. Okay. Unang-una, doon sa sagot mo Bro James, no, sa tanong ko last. Pagdating doon sa pag-aasawa, lalo na kapag isang babae dumulog sa sandigan ng batas ng Pilipinas at ang kanyang concern ay doon sa pag-aasawa ng kanyang asawa na lalaki sa pagkakaroon ng more than one, kapag siya'y dumulog doon sa tinatawag na batas ng Pilipinas, tinitingnan muna yan ng batas ng Pilipinas kung ano ba siya. Kung siya ay Muslim, and then hindi yan kakasuhan ng batas ng Pilipinas yung isang Muslim kasi inaalaw nga ng Muslim ng batas ng Pilipinas yung pag-aasawa ng more than one.
sa mga Muslim. Kaya hindi nila sakop yun. Kaya nga kadalasan yan, i-turn over na lang sa mga Sharia law, doon pag-uusapan. Walang kaso na mangyayari doon. Maliban na lamang sa ibang mga case, no, na pangyayari. Pero about sa marriage, ay hindi po pinakikialaman ng batas ng Pilipinas yan, lalo na pagdating doon sa pagdagdag ng asawa o pag-aasawa ng more than one. Kasi inaalaw ng batas ng Pilipinas yung ang mga Muslim na mag-aasawa ng more than one. Basta sa Pilipinas, hindi lang dito sa Mindanao, kahit saan ka dito sa Pilipinas, basta ikaw ay Muslim, hindi kasaklaw ng batas ng Pilipinas ng ng batas na kapag nag-aasawa ka ng more than one, kasuhan ka, hindi po saklaw yung mga Muslim dyan. Yun lang po yung gusto kong lilinawin. Salamat. Okay, bro. Sige bro, I will also conclude, no? Thank you sa conclusion mo. I really appreciate your conclusion. Narinig ba ako, bro? Confirm ko lang kung narinig ba ako. Sige. Rinig ka. Salamat sa pag-confirm. Alright, so ako kung conclusion din ako. Sabi ni Bro Dawood kanina, hindi daw ma-apply sa Muslim ang bigamy article of what's that? 349. Again, ayaw kong i-offend si Bro Dawood pero dishonesty yun. Kasi meron tayong kaso sa court na ang isang Muslim is na-convict sa pagkukumit ng bigamy for marrying another wife. This is the case of Nolora versus People of the Philippines. Na kung saan ang isang Muslim, this was September 2011, nakasuhan siya ng bigamy. Muslim to kasi nag-complaint yung babae. Nag-asawa kasi siya ng iba pa So ang record ng case is bigamy is punishable under Article 349 of the Revised Penal Code in Capili versus People of the Philippines. General Registration Number 183805. Ayan. So the offender has been legally married. Okay. The marriage has not been legally dissolved. Then he contracts a second subsequent marriage, and that the second or subsequent marriage has all the essential requisites for validity. Anong nangyari? Nakasuhan siya ng bigamy under ng Republic Act. Isang Muslim. Ang pangalan ng kaso is Nolora versus People of the Philippines. So, na-apply ang bigamy sa isang Muslim. So, hindi totoo yung sinabi niya na hindi doon ma-apply. Na-apply, may nakasuhan nga The case is Nolora versus People of the Philippines. Nag-complain mismo yung babae. Ang ngayon, pinakinggan ng batas. Kasi umiira lang power ng batas Not unless kung sila'y wala sa Pilipinas. So, the effectivity of the Revised Penal Code is being implemented regardless of your religion. Implemented as long as may complaint. May complainant kasi. Kahit na pwede naman ganito nag-complain siya, pwede naman sabihin sa Sharia court ako pupunta, ba't hindi? Hindi nga ang Sharia court ang nasunod Sino nasunod? Yung batas ng Pilipinas ang umiral. So pwede, makakasuhan ka talaga. So therefore, we consider that marrying another wife or committing bigamy is an act of crime. Kasi kahit Muslim ka, pinapatawan ka. So, kinoconsider na crime yung act mo. Now, you are viewing this as not an act of crime. Why? Kasi nga, yun ang turo ng inyong relihiyon.